Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, natutuwa lang ako dito sa post ni ASEC Goddess Hope Libiran. Isa itong dating DOTR, no? Department of Transformation Secretary. Okay? Na appreciation post kay Bongbong Marcos. Okay, pero tungkol ito rin sa mga in contrast, patuloy na paninira sa mga kampo ni Leni Robredo, ni Bongbong Marcos. Okay? So, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, mag-like muna at mag-share. Okay? Like. Tapos na, like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa mga friends and families natin na ito na ang mga galawang pampolitiko. Okay? So, again, natutuwa ako dito kay ASEC Goddess Hope Libiran, no? Dating DOTR Secretary. Okay? Kasi malapit na ngayong May 9 election 2022. Pero itong kampo ni Leni Robredo at Kiko Pangilinan na tinatawag nilang kakamping ay patuloy pa rin sa kanilang mga paninira. Okay? Walang tigil. Sabi nila itong si Bongbong Marcos hindi raw karapat-dapat na magiging presidente dahil ito raw ay magnanakaw. Sabi nila na ito raw ay walang pinag-aralan, walang diploma, hindi raw nakaranas ng mga trabaho. Ganun ba? Mga paninira nila ba? Wala nang magawa kundi siraan ng siraan itong si BBM. Okay? Hindi raw nakapagtapos ng eskwela, no? Wala raw negosyo. Yan, wala nang mga ibang masabi eh. No? Pero ngayon, ano ang nangyari? Okay? Yan ang tanong. Maraming nagdaan na mga presidente. Lawyer mayan, maabogado, ekonomista. Pero hindi nila naibigay ang tama sa Pilipinas na matatawag nating umunlad ang ating Pilipinas. Siguro si Pangulong Duterte, no? Talagang obvious na naibigay niya kung ano ang dapat na gusto ng mga tao mangyari sa Pilipinas. Pero yung ibang pasintabi na lang sa ibang mga presidenteng nagdaan, no? Lawyer, abogado, ekonomista. Lawyer, abogado, pareho lang yun. Abogado, ekonomista, meron ring artistang naging presidente. Pero ano ang nagawa nila sa Pilipinas? No? Wala. Lalong bumagsak ang Pilipinas. Mabuti na lang itong si BBM. Kasi yung mga paninira nyo na walang pinag-aralan, walang negosyo, hindi nakaranas ng trabaho, ganun-ganun. Pero malaki ang kanyang vision sa Pilipinas. No? Kagaya nitong sinabi ni ASEC Goddess, this is one of the many reasons why I support Bongbong Marcos. He promotes peace and restraint rather than hate, division, and violence. Okay. Kasi, napapansin nitong si ASEC Goddess na itong si BBM hindi pinapansin yung kanyang mga kalaban na tira ng tira sa kanya pero hindi pinapansin. Kundi, he gives back yung plataforma, he gives back yung mga ideas niya kung paano niya. So, makikita naman sa bibig ni BBM sa kanyang katalinuhan. No? Hindi kagaya ni Robredo. Puro na lang paninira. Okay? Despite vicious opposition attacks, that means yung mga kakamping, BBM says there will be selfish interests that might agitate us in the hopes of fomenting violence or instability. We must resist such agitation, resist mistaking election rhetoric for personal attacks. Okay? Kasi pinipersonal na nila si BBM eh. Alam kong alam nyo yan. There are temporary and we will be all right. We keep in mind that once the choice of the majority is made, we stop being adversaries and remember that we are compatriots under one flag. Okay? Sabi dito na
alam naman natin na ang masusunod ang taong bayan. Kung sino yung majority, yun ang mananalo. Diba? Because no matter what will happen, we are under the shed of one flag, and that is the Philippines. Okay? Ang ganda yung vision ni BBM sa Pilipinas, kaya we are hopeful for the upcoming years na babangon tayo muli. Okay? Nakabangon na tayo sa panahon ni President Duterte at babangon tayo muli sa panahon ni BBM. Okay? BBM to supporters, no hate, kalma lang. Sinabi niya ito sa kanyang rally, na sinabihan niya na no hate, kalma lang tayo. Kasi at the end of the day, ang Pilipinas ay atin. No? Tayo rin ang magkaisa. Nananawagan niya si Bongbong Marcos na nananawagan siya sa taong bayan na magtulungan tayo. Kasi wala naman tayong kahinatnan lagi tayong magsiraan, di ba? So ito yung lumabas sa Global Daily Mirror. BBM up by 5%. Lenny static at second in public cost survey. Public cost survey na ito ha. With 14 days left, ito, pero ngayon, it's already May 2, so it's already 8 days. Pero 14 days left itong sinurvey. Within 14 days left, which is already 8 days now, 65 million voters pick their next president. Ito si BBM, 57%. Lenny only got 21%. So malayo na talaga. BBM up by 5%. Lenny's static at second in April 19 to 21. Okay? This is April 19 to 21. Ang result is 57% kay BBM, 21 lang kay Lenny. Okay? This is 2022 presidential survey. Sa akin lang is talagang napapansin ng taong bayan na itong si BBM ay talagang may malasakit. Alam niyo ba kung bakit? Yung sa TUCP, no? Na sa Quezon City together with Mike Defensor, kinausap ni Bongbong Marcos at siya lang ang kandidatong nakagawa nito, no? Siya lang ang pinapansin niya ang mga manggagawa. Okay? Nabigyan raw niya ng pansin ang manggagawa kapag siya ay manalo. Kasi Labor Day kahapon, di ba? Labor Day. Kaya sabi niya, pag mananalo siya, proteksyonan niya ang mga manggagawa. Kung ano ang mga hinanaing ng manggagawa, ay bigyan niyang pansin ito. Kinausap pa niya nga ang mga manggagawa eh. So, araw ng mga manggagawa, si BBM lang ang nakipag-speech, nakipagsagutan sa kanila kung ano ang mga hinanaing. Ang good thing is binigyan niya ito ng pansin eh. No? 1 week before the election, pero binigyan niya ng importansya ang mga manggagawa. Okay? Sa lahat ng mga kandidato, si BBM lang ang nakagawa nito. Ang nakapansin, ang naka-remember. Talagang makikita natin na siya lang ang may malasakit. No? Yung iba, todo lang na sa paninira eh. No? Todo lang sa kanilang mga ginagawang pamumulitika dahil gusto nilang manalo eh. Okay? So, guys, mag-like and share this video para kakalat itong good news na ito kay BBM. Okay? At mag-subscribe na rin sa channel ko na YouTube, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga balita ni BBM. Okay? So, ayan ang ating balita, no? Maganda ito na binigyang pansin ni BBM yung mga manggagawa this Labor Day sa Quezon City. Okay? Kasi malaking factor ito kasi meron tayong 14 million laborers here in the Philippines. Kung iisipin natin 'yan. Kaya binigyang pansin, binigyang importansya ni BBM ang mga manggagawa. Okay? Ayaw niya ng laging titira sa ibang politiko. Okay? Siya
nag-isip kung ano ang pwede niyang gawin para uunlad ang bayan natin. Di kagaya ni Leni Robredo, puro na lang paninira. Okay? So bantayan natin ang May 9 election, bantayan natin ang ating boto kasi importante yan na mananalo si BBM. Okay? Hanggang dito na lang itong video na ito. Mag-like and share this video. Subscribe to my channel. And see you in my next video. Hope nasa mabuti kayong kalagayan. Good morning na rin kasi it's already 3:04 a.m. So, guys, have a blessed one.